Yo, what's up mga ka-Queen, and for today's video ay magbibigay po tayo ng reaksyon or komento tungkol sa pagsorry ni Bossing Tito Vic Soto sa kanyang contestant. Kaya hindi ko na po ito papatagalin pa. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang sa aking YouTube channel ay wag niyo pong kalimutan na i-like, share, subscribe, and click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganitong video na ina-upload ko. At ito pong pag-uusapan po natin ay kinikredit ko po ito sa balita. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe o follow sa kanilang Facebook page, i-follow nyo na po or i-subscribe ang kanilang Facebook page. At ang sabi nga dito sa balita, iwas sita sa MTRCB. Vic Soto nagsorry agad sa joke ng contestant sa EAT. Kaagad na humingi ng dispensa ang EAT host na si Vic Soto o Bossing Vic Soto patungkol sa binitawang biro ng kanilang guest contestant na isa umanong retiradong sundalo. Hingil sa dahilan kung bakit nakahiga lagi sa kama ang misis nito. Ang nabanggit na ex-militar ang mapalad na nabunot ni Bossing Vic na Grand Daily winner para sa segment ng Sugoy Bahay. Habang kinakampanayam ito ni Jose Manalo at Wally Bayola at Zombie ay naibida ng matanda na ayaw lumabas ang misis niya mula sa kwarto at lagi raw itong nakahiga sa kama. Sa pag-aakalang nakaratay sa banig ng karamdaman ang misis nito, nagtanong si Bossing kung ano nga ba ang dahilan nito. Hirit nito na ikiniwindang ng host naghihintay na may pumatong. Mabuti na lamang ay mabilis at maagap nagproseso ang host na ito. Ay biro-biro lamang, aminado naman ang contestant na panggabing biro ang binitawan niya. Agad namang humingi ng paumanhin sa publiko si Bossing Vic Soto. Kung ano man yung nabanggit ni Kuya kanina ay wag nyo naman bigyan ng mali siya. Ito ay kwento-kwentuhan lang, biro-biruan lang. Baka naman bigyan ninyo ng ibang ibig sabihin. Bigyan ng mali siya, wala po yun. Say ni Vic, ilang minuto matapos ang panayam sa contestant. So yun naman pala, ay nagsorry naman pala si Bossing Vic Soto. Humingi siya ng paumanhin sa nasabing iyon. Kaya wag niyo sanang bigyan ng mali siya ang bawat sinasabi ng tao. Kasi ito ay hindi basta-basta, hindi rin nakakatulong sa taong sinasabihan nyo ng ganitong salita. Alam nyo naman mga ka-Queen, di ba? Sa ating Pilipino ay lagi tayo nakakabitiw ng salita na masasakit. Kaya wag kayo basta-basta na magsasalita. Kailangan isipin nyo ng maraming beses bago kayo magbitaw ng salita. Matatandaang hanggang ngayon ay wala pang feedback ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa issue naman ng lubid joke ni Joey De Leon. Ang kanilang katapat na It's Showtime ay suspendido na sa loob ng 14 na araw at hindi na umapela sa MTRCB. Kaya kayo mga ka-Queen, wag kayo basta-basta magbibigay ng mali siya kung ano man yung iniisip nyo, kasi yung mga word na lumalabas sa bibig natin ay hindi basta-basta nilalabas yan. Yan ay iniisip mo na ng maigi. Iisipin mo ng maraming beses bago mo ilabas sa bunganga mo. Yan ang dapat gawin ninyo para sincere kayo na galing sa puso yung mga sinasabi nyo. Kung bibigyan nyo ng mali siya, hindi makakatulong yan sa kapwa ninyo. Kung gusto nyo makatulong, wag nyo na lang pansinin o kaya walang bahala nyo na lang para wala nang isyong ganito, ganyan. O diba? Ipagpatuloy pa natin. Bali-balitang kasado na rin ang temporaryong papalit dito na may title daw na It's Your Lucky Day.
Subalit wala pang kumpirmasyon mula sa mga nabanggit na host o maging sa ABS-CBN tungkol dito. Kaya kayo mga queen, anong komento nyo o reaction nyo dito about dito sa isyong ito sa ating ginawa ng reaction? Or ano ang inyong opinion? I-comment nyo po dito sa comment section at i-like nyo na rin po ang aking video para lagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. Bye! Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.